Naniniwala ang Philippine National Police na hindi para sa lokal na merkado ang bloke-blocking cocaine na natagpuan sa Dinagat, Siargao at Camarines Norte. Ayon kay Chief PNP Oscar Albayalde, posibleng patungo sa western countries ang droga base na rin sa mga markings sa bawat bloke ng cocaine. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi popular sa Pilipinas at Asian countries ang cocaine, kaya't posibleng patungo talaga sa western countries ang mga bloke ng cocaine na natagpuan ng mga mangingisda sa Dinagat, Siargao at Camarines Norte noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, mahal ang cocaine kumpara sa shabu, kaya't posibleng ibinagsak lamang ito sa karagatan upang kunin ang ibang barko patungo sa bansang destinasyon nito, base na rin sa mga markings na natagpuan sa bawat packaging nito. Ang 37 bloke ng cocaine na natagpuan sa barangay Cagdianao, Dinagat noong February 12 ay may markings na dollar sign. Logo naman ng European car na Bugatti ang nakatatak sa packaging ng 40 bloke ng cocaine na natagpuan sa barangay Pacifico, San Isidro, Siargao noong Biyernes. Habang logo ng Lexus car naman ang nakita sa isang bloke ng cocaine sa barangay Paracale, Camarines Norte noong Lunes. Hindi masyadong popular yung cocaine dito, although it's being used, pero because of its price, masyadong mahal, hindi masyadong popular. Kaya ang pinaka-common pa ring use dito is di shabu. Nauna nang nag-alok ng isang kabang bigas ang Police Regional Office 13 kapalit ng isang bloke ng cocaine na makukuha ng mga mangingisda. Nagbabala din ng PNP sa mga mangingisdang magkaka-interes at hindi magsusurrender nito sa mga otoridad. Kung kayo naman ay may or matukso na sumama sa ganitong illegal na gawain, wag na po ninyong ituloy dahil alam na po ninyo ang pananagutan ninyo sa batas. Kayo po ay mahuhuli rin pagdating ng panahon at kayo po ay makukulong. Dagdag ng PNP, may tali at GPS ang ibinagsak na cocaine upang malocate ng mga kukuha nito. Ngunit naputol ang taling nagkakabit kaya't lumutang at inanod sa mga baybayin ng Siargao, Dinagat at Camarines Norte. Tuloy naman ang investigasyon ng PNP kung saang bansa galing ang mga cocaine na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Ikinatuwa ng Philippine National Police ang resulta ng pinakahuling survey ng social weather stations na nagsasabing 66% o halos 7 sa 10 Pilipino ang naniniwalang bumaba na ang bilang ng mga gumagamit ng iligal na droga sa kanilang komunidad. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Bernard Banac, epektibo ang kampanya kontra iligal na droga ng kasalukuyang administrasyon base sa resulta ng survey. Wala naman anyang babaguhin sa ginagawa nilang mga operasyon dahil matagal nang pinaigting ang Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel. Bukod sa survey, iniulat ni Banac na sa 42,000 barangay sa buong bansa, nasa 11,000 barangay na ang drug-free o walang drug user o bentahan ng iligal na droga. Itong mga respondents na ito ay sila mismo ang nakapagpatunay na doon sa kanilang pamilya, doon sa kanilang kamag-anak o doon sa mga kapitbahay, nakita nila na may pagbabago. At talagang maring umiwas na sa paggamit ng illegal na droga. Kaya nila nasabi doon sa survey na bumaba na ang bilang kasi iyon mismo ay personal na testimonya ng ating mga kababayan. Maayong gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nahawa ang ilang health practitioners sa Eastern Visayas Regional Medical Center Hospital ng measles o tigdas noong kasagsagan ng sakit na ito sa rehiyon. Ito ang balita ni Jeneline Gakit Valles. Tungod na nahilista nga pagdublihan kaso ang measles o tipdas sa Eastern Visayas, pagsulod palahan tuig 2019, pipira nga mga empleyado sa Eastern Visayas Regional Medical Center inatap nan kunuhan sakit. Sumala kan EVRMC Health Education and Promotion Officer ngay Maribic Bunado, tulungan nurse, usa nga medtech, ngan usa nga admin personnel ang nagkaada hintipdas. Tungod hini, nagkaada na mandatory measles vaccination hangatanan nga empleyado han ospital. Through our employees clinic, nag-aro kami yung bakuna dito ha, DOH.
So nga tanan nga empleyado kin aghat namon nga magpabakuna bisan ano nga imong posisyon, ipapakaligod namon na employees din free ito na charge wala ito niya. Hapag kaya na, aadaha 123 na confine na natura nga ospital tungudan tipdas ngan walo dinhi an autasanhan kinabuhi. Ngan bisan paharos kontrolado ang tipdas sa riyon tungudan pinakusog nga awareness campaign ng DOH, padayon ang ira pag-aghat ta pagpapabakuna kontra hini. May da kami gin-set up nga immunization area dito haubo sa OPD, pagsulod nimo entrance. Nga tanan nga bata, maanamon nga ni mga nurses dito nga naasay nagpipinangampayon ng mga bata nga nasulod. Kung nabakunahan ba kunwaray, pero di rin niya naging pipirit. Gin-explain lang. Jeneline Gakit Valles, UN TV News and Rescue, Tacloban City. Muling bubuksan sa publiko ang Zamboanga City Grandstand sa susunod na linggo matapos masira noong 2013 siege. Ito ang balita ni Dante Amento. Después el más de 5 años, el abría con el público el Joaquín F. Enriquez Memorial Sports Complex o Zamboanga Grandstand a Pebrero 26. Durante este del ACA-82 Día de Zamboanga o Foundation Day del Ciudad, este venidero miércoles Pebrero 20 el tiene turnover estaba con el Department of Public Works and Highways y para na gobyerno lokal. But on the 26th, this will be open to the public. That's why I met with Mr. Orasiman earlier this morning together with the other officers. We're going to make representations na legislative how to help us out. Ya principia el rehabilitación y progreso del facilidad del 2016 y ya acaba del pasado mes. El grandstand ya destroza especialmente el oval de este, después ya usa con este como evacuation center. El más de 100,000 individual afectado del Zamboanga siege del 2013. Ya aumenta también access roads, gate and fences, playing courts, perimeter lights y otro pa con el facilidad. 199.220 millones de pesos el valor con el ya hace rehabilitación y progreso del facilidad. Libre este na primer abrida pero na mga siguiente tiempo usa con este especialmente grupo o individual tiene ya fago. Puede andar na City Sports Division para man booking y inquire del pagada si usa con el facilidad especialmente tiene grande actividad. For free for athletes who will represent the city, local, regional, and national competition. Oo. Si, libre sila. Kaya ko na ito mga senior. Mga senior citizen, 20% off. Afritao también acerca con el dress code y no puede entrar si hindi tao sa rubber shoes. Tiene mga security personnel tavisya aquí todo el día. Abierto el grandstand estaba a las 5 del aga hasta a las 10 del noche. Dante Amento, ONTOV, Noticias de Rescate, Ciudad de Zamboanga. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debra Veral. Mayong gabi. Patay ang 2 drug suspects sa buy-bust operation matapos umanong manlaban sa mga otoridad sa Batangas City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Sherwin Pulubong. Naisugod pa sa Batangas Medical Center bago tuluyang bawian ng buhay ang 2 drug suspects sa Batangas City. Ang mga ito ay nanlaban umano sa mga otoridad nang magsagawa ng buy-bust operation ng mga pulis sa Barangay Wawa kaninang madaling araw. Nagtamo ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga suspect na sina Francis Asihan at John Carlo Bagon na kabilang umano sa drug watch list ng syudad. Ayon sa hepe ng Batangas City Police na si Police Superintendent Sancho Celedjo, bigla umunong bumunot ng baril ang mga suspect sa kalagitnaan ng operasyon kaya napilitan ng kanyang mga tauhan na idepensa ang kanilang mga sarili. Nung mahalata nito yung isa na kausap nila ay nagpapanggap na bibili ng droga sa kanila ay nagkaroon ng eksena. Una nilang naputukan ang ating tropa at nanakbo. Ang maganda lang, yung ating pulis na nagpapanggap na kanilang kliyente ay nakasuot ng bulletproof vest. Dagdag pa ni Superintendent Celedjo, dating miyembro ng local drug group ang 2 suspect, subalit nagsarilian niya ang mga ito at nagbabagsak ng droga sa 3 barangay ng syudad. Matagal na natin minamanmanan dahil dati silang miyembro ng isang local drug group dito sa Batangas City. Itong 2 to ay nagsarili ng
kanilang operation. Nakuha sa mga suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu at 238 na baril. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. And for the news abroad, a Republican senator says many of his colleagues are concerned about any presidential overreach. Stephanie C. has this news. The chair of the U.S. Senate Committee for Homeland Security on Sunday said many of his Republican colleagues are concerned about any presidential overreach, including President Donald Trump's declaration of a national emergency over the situation at the U.S. southern border. I think many of us are concerned about this. I think past Congresses have given any executive, any administration way too much power, and this would be another expansion of that power. Trump on Friday declared the national emergency in a bid to fund his promised wall at the U.S.-Mexico border without congressional approval, an action Democrats vowed to challenge as a violation of the U.S. Constitution. Johnson said he did not think Trump's move was unconstitutional, and when asked did not clarify whether or not he thought the move would eventually be upheld in the courts. Again, it's certainly an expansion of authority Congress has given past presidents. This president has the same authority. I wish he wouldn't use it in this case. The Republican president's move circumventing Congress seeks to make good on a 2016 presidential campaign pledge to build a border wall that Trump insists is necessary to curtail illegal immigration he blames for bringing crime and drugs into the United States. Stephanie C., UNTV News and Rescue. U.S. Senator Marco Rubio was in Cucuta, Colombia on Sunday and spoke to a crowd of onlookers at the Venezuelan border, saying what is happening in Venezuela is a man-made crisis of epic proportions. Rubio, after being asked a question about the prospect of U.S. military intervention in Venezuela, also said the only military intervention that exists today in Venezuela is a Cuban intervention. The Florida Republican was joined by U.S. Ambassador to the Organization of American States Carlos Trujillo and U.S. Representative Mario Diaz-Balart, who are in this Colombian border city to view international humanitarian aid destined for Venezuela. The only military intervention that exists today in Venezuela is a Cuban intervention. All of the institutions and government organizations have been taken by them. They've been taken by them. How is it possible that a leader, that an official that has sworn to protect his country, has delivered the control of his own homeland to Cuba, to another country? Meanwhile, thousands of Yellow Vest protesters marched across France on Saturday, 3 months since the movement began. Jovic Burmas reports. Thousands of Yellow Vest protesters marched on the streets of Paris on Sunday as supporters of the movement aimed at toppling French President Emmanuel Macron's government reached its 3-month mark. The movement sprung up on November 17, 2018 to counter proposed fuel taxes since cancelled by the government and has grown into a series of demonstrations calling for Macron's resignation and more recently against the use of excessive force by riot police. Protesters gathered near the Arc de Triomphe monument on Sunday morning before marching towards the iconic Eiffel Tower. Today, we've had a pretty good turnout. We're happy for the movement's 3-month anniversary to make a point that spring is coming, and we've made it through the winter and achieved to surpass 3 winter months. For the social movement, it's been very hard, but we've kept our ground. The most recent demonstration marked the first time protesters assembled on a Sunday, as for the last 14 weekends of the movement. Protests had so far been held every Saturday at the French capital. Sunday's march did not see any bloody clashes between protesters and police, although authorities had used tear gas against rowdy demonstrators who fought back with projectiles during Saturday's demonstrations. I think it was too calm for police to use weapons. There wasn't enough people, and most importantly, there were children in the park. I noticed that we crossed a lot of children and people who were there at peace. So I think they were ordered not to use tear gas. It will give them a bad image if they use tear gas on children. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, Europe.
3,374 na araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Mahigit 1 linggo bago ang Grand Finals ng Wish Covery Season 2, The Singer and the Song, ipinakita ng finalist mula sa Camp Boy Christopher na si Angelica Bermoy na karapat dapat siyang maging representante ng kanilang kampo sa isinagawang home concert nito sa Davao City. Ito ang balita ni Mirasol Abogadil. Ito ang sumalubong kay Wish Covery Season 2 The Singer and the Song Grand Finalist Angelica Bermoy paglabas sa entablado para sa natatanging pagtatanghal para sa kanyang mga kababayan sa isinagawang home concert nito sa Davao City kagabi. We love you, Angelica! Muling ipinakita ni Angelica na karapat-dapat siya na maging finalist sa first and biggest online singing competition sa bansa. Si Angelica ang pambato ng Camp Boy Christopher sa Grand Finals ng Wish Covery Season 2 at mag-i-interpret ng kantang sinulat mismo ng composer Wish Coverer. Hindi makapaniwala si Angelica na makakaabot siya hanggang sa Grand Finals at nagkaroon pa ng sariling concert. Wala jud ko na-expect na ako'y makuha ni Sir Boy na magiging grand finalist sa amo ang camp. Feel nako murag kana miracle jud ang nahitabo sa ko aba. Kay gina-pray pud baya pud nako habang naga-undergo ang competition, gina-pray pud nako na ako'y makuha. Muli namang ipinahayag ni composer Wish Coverer Boy Christopher ang paghanga sa talento ng Davaoeña singer at sa nakitang mga improvement nito. Tiwala itong malayo ang mararating ni Angelica sa music industry. Kakaiba siya at saka nakita ko sa kanya yung pag kumakanta siya nasa puso niya. Tsaka yung style niya, kakaiba rin. At bukod sa maganda si Angelica, mabait pa. Yung in and out niya, napakabait na bata. Proud naman ang mga kaanak ni Angelica sa mga achievement nito at nagbigay ng payo para sa young artist. Stay on the ground lang. Kung unsa may madaganon ani, ayaw kalimot ang taas niya. Una, nagpasalamat ko sa Ginoo kay ang kina Steven Stone na magini niya nga murag maabot naman gud ang iyang pangarap niya. Ang wish ko lang pag-abot sa grand final nila, tagaan ra siya maayong performance sa Ginoo, dagag mga viewers nga mo like sa iyang page. Nya good luck sa iya. Nanawagan naman ang Davaoeña Powerhouse sa kanyang mga taga-suporta na makaisa sa power viewing na nagsimula na kaninang tanghali ng kanyang awitin at original composition ng kanyang coach na si Boy Christopher. Matatagpuan ito sa YouTube account ng Wish 1075. Apat na sulok ng mundo'y bilib sa'yo. Sa unos bagyo't wala'y di ka napapatalo, diba? Mirasol Abogadil, UNTV, News and Rescue. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming binabalita. Magandang gabi.